Our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. Dati siyang kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumusuporta sa Uniteam. Bakit ngayon nanawagan ng people power para mapatalsik sa pwesto ang Pangulo? I think it's time for him to resign. Mga magkakapangyarihang tao ang binabangga. Hindi makukulong si Martin Romualdez habang si Marcos ang presidente ngayon. Sa video na ito, kilalanin ang natatanging batang kongresista na lumalaban sa mga malalaking politiko sa Pilipinas na tumutuligsa sa mga katiwalian sa gobyerno. Matapang ang persona ng Gen Z congressman na ito na si Francisco Kiko Austria Barsaga, 27 anyos, na nagmula sa makapangyarihang angkan sa Cavite. Minsan na rin siyang tinatawag na Congress Meow dahil sa kanyang pagkahilig sa pusa at ekspresyon. Ang kanyang ama, si Elpidio Barsaga Jr., kongresista ng Cavite 4th District na pumanaw noong 2024. Ang kanyang ina, si Jenny Austria Barsaga, na kasalukuyang mayor ng Dasmariñas. Bago siya naging kongresista, naglingkod muna siya bilang konsihal ng Dasmariñas mula 2019 hanggang 2025. Tumakbo si Kiko at nanalo bilang kongresista ng Cavite 4th District upang punan ang pwesto na naiwan ng kanyang ama. Sa simula ng 28th Congress, hinirang siya bilang Assistant Majority Leader sa Kamara. Ngunit nagbitiw din sa posisyon noong September 2025. Ang pamilyang Barsaga ay malapit noon sa Marcos Camp noong 2022 elections. Ang mga Barsaga ay hayagang sumusuporta sa Marcos Duterte tandem. Kasama sila sa mga campaign rally ng Uniteam sa Cavite. Nang magbukas ang 28th Congress, sinuportahan ni Kiko Barsaga si Martin Romualdez bilang House Speaker at si Barsaga ang Assistant Majority Leader sa ilalim ni House Majority Leader Sandro Marcos. I will continue speaking out against the corruption that I see. September 10, 2025, umalis siya sa National Unity Party o NUP matapos siyang akusahan na nangangalap umano ng pirma para tanggalin si House Speaker Martin Romualdez, akusasyong kanya namang tinanggihan. Kasabay nito, umalis din siya sa House Majority Block. Si Barsaga mismo ay nag-utos na imbestigahan si Speaker Romualdez kaugnay ng mga alegasyon sa anomalya sa flood control projects. Lalo na dahil si Romualdez ang naging caretaker ng kaparehong distrito matapos pumanaw ang ama ni Kiko. September 16, sinabi niya na may balak siyang palitan si Romualdez bilang speaker. Siya rin ay nag-file ng ethics complaint laban kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno na inakusahan siya ng misconduct. Dahil dito, nagsampa ang NUP ng ethics complaint laban sa kanya dahil sa kanyang mga post sa Facebook na sinasabing maaring mag-incite ng sedisyon at iba pang paglabag sa Code of Conduct ng mga opisyal. Sa ethics hearing na tinakda para kay Kiko, hindi siya nakarating sa oras. Inamin naman niya, hindi siya nakadalo dahil napuyat siya sa paglalaro ng computer games. Noong October 12, 2025, dumalo siya sa isang protesta sa labas ng Forbes Park sa Makati dahil napili nila ang lugar dahil doon umano nakatira sina Martin Romualdez at Saldico. Minsan ang tinawag si Kiko na wala sa tamang pag-iisip dahil sa kanyang mga ekspresyon na hindi umano akma sa isang kongresista. Itinanggi naman ni Barsaga na may problema siya sa pag-iisip. Ang mga netizens naman ay kumbinsidong maayos mag-isip itong si Barsaga dahil makikita sa mga interviews ito ang talino nito sa pagsagot sa mga katanungan. Samantala, inamin naman ni Barsaga na isa siyang nepo babies dahil minsan na siyang nakitang nagfe-flex ng bundles of cash sa kanyang social media. Hindi naman niya itinatanggi na galing siya sa isang kilalang political family. Ito ba ang tinatawag nilang baliw o ito ang tinig ng kabataang sawang manahimik? Sa panahong takot ang karamihan na lumalaban sa mga nasa poder, may isang batang kongresista na hindi natatakot manindigan. Tinawag siyang arogante. Tinawag din siya na may problema sa pag-iisip. Pero sa kabila ng lahat ng batikos, nananatili siyang matapang laban sa katiwalian, laban sa sistema at laban sa mga Diyos-Diyosan sa politika. Ang Nepo Baby na lumalaban sa mga makapangyarihan at ngayon itinuturing na boses ng mga hindi maririnig. Anong reaksyon mo dito sa ating video? I-comment diyan sa ating comment section at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na sa ating channel.